Magandang umaga, grade 9 section B. Manatiling nakatayo at tayo ay mananalangin. Amen. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot ang mga kalat na makikita ninyo sa inyong paligid? Ayan. May lumiban ba sa ating klase ngayong umaga? Wala, mahusay. Ako'y nagagalak dahil kayong lahat ay naririto sa ating klase ngayong umaga. Ngayon class, bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, gusto niyo bang maglaro muna? Ayan. Kayo ay magkakaroon ng isang aktibidad na tatawagin natin tuklasin mo. At sa aktibidad na ito, ako ay magpapakita ng 3 basket na naglalaman ng mga bilihin. Naunawaan? At sa mga bilihin na ito ay inyong tutukuyin base sa aking mga katanungan. Naunawaan? Kasi pagpalagay na lamang na natin na ang unang basket ay nasa panahong 1995 at ang ikalawang basket ay nasa panahong 2005 at ang pangatlo ay napapanahong taon na 2023. Naunawaan? Pagpalagay din natin class na ang presyo ng mga bilihin na nasa basket ay tig 1,000 piso. Para sa unang katanungan class, ano ang napapansin ninyo sa mga basket na nasa harapan? Sino gustong sumagot? Dale? Ang napansin Dale class ay sa paglipas ng panahon, pakonti ng pakonti ang nabibili ng 1,000 piso. Ganun din ba ang inyong napansin? Tama, mahusay. Para naman sa ikalawang katanungan, bakit magkakaiba ang nilalaman ng mga basket? Gayong pareho naman ang budget nito. Sino gustong sumagot? Regina? Mahusay. Bigyan siya ng 3 bagsak. Ayan. Para naman sa ikatlo at panghuling katanungan. Anong konsepto ng economics ang ipinapakita sa ating aktibidad? Samantha. Tama. Ito ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili class. Ayan. Class, base sa ating ginawang aktibidad, nagkaroon ba kayo ng ideya kung ano ang ating talakayan ngayong umaga? Ano ang inyong naging ideya? Tama, ito ay ang inflasyon. Class, pag sinabing inflasyon, ano ang pumapasok o ano ang inyong ideya sa pag sinabing inflasyon? Sino sa klase ang gustong sumagot? Regina. Tama. Pag sinabing inflation class, ito base sa economics, ito ay ang pangkalahatang pagtaas ng presyo o ng mga kalakal o serbisyo. Naunawaan ba? Magaling. Class, ang inflasyon ay nauuri sa 3. Ito ay inflasyong stag, inflasyong galloping, at inflasyong hyper. Ayan. Isa-isay natin to class. Unahin natin sa inflasyong stag. Ayan. Class, pag sinabing inflasyong stag, maaari mo bang basahin, Dale? Ayan. Pag sinabing inflasyong stag class, ito daw ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Class, magbigay nga may ideya ba kayo class ng isang produkto na mabagal ang pagtaas ng presyo nito? May ideya ba kayo? Wala. Ayan class, ako na lang magbibigay ng halimbawa para magkaroon kayo ng ideya. Ayan class, sabihin na lang natin class na ang mga pinakamainam na halimbawa ng inflasyong stag ay ang mga produkto na hindi gaano tinatangkilik ng mga mamimili o hindi nila napapansin, hindi gaano napapansin ng mga mamimili. Naunawaan ba? Ayan. Sunod naman class ay ang inflasyong galloping. Pag sinabing inflasyong galloping class, ano naman ito? Pakibasa nga. Samantha. Pag sinabing inflasyong galloping class, ito daw ay ang pagbago-bagong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magbigay nga ng halimbawa ng isang produkto na pabago-bago ang pagtaas ng presyo nito. Jerickson, gas. Tama. Ang gas ay ang isa sa pinakamainam na halimbawa ng inflasyong galloping sapagkat alam naman natin class na ang gas ay minuminuto o oras-oras maaaring magbago o nagbabago ang presyo nito. Naunawaan ba? At ang panghuli class ay ang inflasyong
hyper. Pakibasa. Reynold. Ayun class, pag sinabing inflasyong hyper, ito daw ay ang pagkakaroon ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito daw yung mga produkto na lubhang mataas ang presyo nito. Gaya ng magbigay nga ng halimbawa, bigas, tama. Karne, tama. Kuryente, tama. Isa rin ang kuryente class. Ayan. Naunawaan ba tatlong uri ng inflasyon? Ano na ulit ang tatlong uri ng inflasyon? Una ay ang inflasyong stag, inflasyong galloping, at inflasyong hyper. Ngayon class, ang inflasyon ay may dalawang pangunahing dahilan. Ito ay ang demand pull at cost push. Pag sinabi demand pull class, ito daw ay ang kapag nagaganap daw ito kapag mataas ang demand sa isang produkto ngunit mababa ang supply ng isang produksyon sa produkto. Naunawaan ba? Pag sinabi namang cost push class, ito daw ay nagaganap daw ito kapag mataas ang gastos sa paggawa ng isang produkto, kaya naman asahan natin na tataas din ang presyo ng mga bilihin. Naunawaan ba class? Ano nga ulit ang dalawang pangunahing dahilan ng inflasyon? Demand pull at cost push. Magaling. Ngayon class, dumako naman tayo sa mga dahilan nito. Ayan yung mga halimbawa kanina class ng tatlong uri. Ang inflasyong stag, inflasyong galloping, at inflasyong hyper. Ayan yung mga halimbawa niya class. Sorry class. Ayan mga sanhi. Dumako tayo sa mga sanhi class. Sabi dito sa unang sanhi, kapag tumaas daw ang supply ng salapi at tumaas din ang kita at demand kaysa produksyon, makakatak daw pataas ang presyo ng mga bilihin. Plus, kung naalala nyo ang cost push, sabi sa cost push, di ba class, kapag mataas daw ang gasto sa paggawa ng isang produkto, asahan na tataas din ang presyo ng mga bilihin. Parang ganun din dito class. Kapag tumaas ang supply ng salapi at tumaas din ang kita at demand kaysa produksyon, makakatak pataas ang presyo. Naunawaan ba? Sunod na dahilan. Kapag tumaas ang palitan ng piso sa dolyar dahil sa kakulangan ng dolyar na pumapasok sa bansa, bumababa ang halaga ng piso katumbas ng dolyar. Ang kailangan ay higit na maraming pisong papalit sa dolyar. Kaugnay nito, tataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Class, alam naman natin na ang dolyar ay may mahalagang gampanin kapag tayo ay nag-i-import ng mga produkto sa ibang bansa. Naunawaan ba? Kaya naman kapag tumaas ang piso sa dolyar, tataas din ang presyo ng mga ini-import natin na produkto sa ibang bansa. Siyempre, kapag dumating na ito sa atin sa bansa natin, magiging sobrang taas ng presyo nito kapag binili natin. Naunawaan? Ayun class. Sunod. Kapag malaki ang gastos ng pamahalaan kaysa kita mula sa buwis, tataas ang supply ng salaping kita at mahihila ang presyo ng mga kalakal at serbisyo pa itaas. Ayan class, kapag malaki daw ang gastos ng pamahalaan sa mga proyekto o programa, ibabalin nila ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin para magkaroon ulit ng pondo sa paggawa, magkaroon ulit ng pondo kapag nagkaroon ulit sila ng proyekto o programa. Naunawaan ba? Ayun. Ayun, class. Naunawaan ba ang mga sanhi o dahilan ng inflasyon? Magaling. Ngayon tayo ay magbabalik tanaw sa ating talakayan o sa ating tinalakay. Tinalakay kanina lamang. Naunawaan? Ayun. Tayo magbabalik tanaw para sa unang katanungan. Ito ay uri ng inflasyon kung saan mabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sino ang gusto sumagot class? Magtaas lamang ng kamay. Ayan. Mamimili ako class. Ayan, si Samantha. Yun nga ba yung Yun nga ba ang tamang sagot? Tama, ito ay inflasyong stag. Sunod na katanungan. Ito naman ang uri ng inflasyon na kung saan pabago-bago ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Sino ang gusto sumagot? Jerickson. Yun nga ba ang kasagutan? Tama, inflasyong
galloping. Sunod na katanungan. Ito naman ang uri ng inflasyon na kung saan nagkakaroon ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sino ang gustong sumagot? Regina, inflasyong hyper? Inflasyong hyper nga ba? Tama, ito ay inflasyong hyper. Sunod na katanungan. Nagaganap ito kapag nagkakaroon ng paglaki sa pagkonsumo ng isang kalakal, ngunit walang katumbas na paglaki sa produksyon. Ano nga ba ito? Sino ang gusto sumagot? O, Reynold. Demand pool? Demand pool nga ba? Tama, ito ay demand pool. Sunod na katanungan. Nagaganap ito kapag lumalaki ang gastos sa produksyon o sa paggawa ng isang produkto. Sino ang gusto sumagot? Rodolfo. Cost push? Cost push nga ba? Ayan, cost push nga. Mahusay, class, mahusay. Palakpakan nyo yung mga sarili sapagkat batid kong naunawaan ninyo ang lahat ng aking tinalakay kanina. Maglabas ng malinis na papel at sagutan ang inyong pagsusulit. Panuto, tukuyin ang bawat katanungan. Sasagutan nyo lamang ito sa loob ng 5 minuto. Naunawaan ba? Maaari na kayo mag-umpisa. Tapos na ba ang lahat sa pagsagot? Kung tapos na ang lahat, pakipasa ang inyong papel papapuntang harapan at tipunin ito pa kaliwa. Ayan. Para naman sa inyong kasunduan o sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang poster na sumasalamin sa inflasyon. Sunod, basahin ang patungkol sa patakarang piskal. Ayun lamang, class. Masalamat sa inyong pakikinig. Paalam.